nagpursue kami na mag-aral ulit since alam naman natin lahat ng caregiver is talagang kailangan, napaka-in-demand kahit sa ang bansa. So, yun talaga yung napili namin na makakatulong din sa family namin, not only for ourselves, also for our family. Strong couples don't just build love, they build a future together. Because love is powerful, but love with purpose is unstoppable. Hello Kuwait and Philippines, hello Middle East, and hello world. Welcome sa ating kwentong ICSA, kung saan matutunghayan po natin yung panibagong kwento, yung totoong experience ng aming mga estudyante pa. Ayan. Hi! Ako po pala si April Pearl Salada, currently working here in Kuwait for 15 years. Nag-work po ako as a beauty ambassador sa L'Occitane in Hatchishell Hoop Group po na company. So, pumunta po kami dito sa Kuwait, of course, para po sa family namin and to build the future for our kids as well. Ayun po. Yes. Hello, ako si Aljan. Isa akong therapist ngayon and husband ni April. Yes. Ayan. So, si Ma'am April at si Sir Jan po, isa sila sa mga students namin dito sa ICU, sa Diploma in Health and Social Care. Yes, oo. So, ngayon, bago natin uumpisahan yung kwento nila, tatanungin muna natin sila kung paano ba nila or paano nila naisipan na mag-enroll sa Diploma in Health and Social Care. Since meron na kayong mga kanya-kanyang work po, no, and ikaw, ma'am, is 15 years na sa work mo. Yes. So, kumbaga, nakabuild ka na talaga ng, kumbaga, stable, kahit pa paano na work. Ayan. Unang naman, nangangalit ng question, sorry. Ayun, paano nyo naisipan po na mag-enroll sa Diploma in Health? Unang-una sa lahat is, syempre, level up ng career. Yes. And then, second na lang dyan yung, yung sahod, yung salary, ganyan. Importante kasi dito is maganda yung career mo, to follow na lang yung salary. The rest, Actually, before, nakikita na namin sa social medias yung about ICSA. And before also, I'm studying nursing but hindi ko natapos dahil financially problem in Philippines also. Tapos, nagpursue kami na mag-aral ulit since alam naman natin lahat ng caregiver is talagang kailangan, napaka-in-demand kahit sa ang bansa. So, yun talaga yung napili namin na which is makakatulong din sa family namin. Not only for ourselves, also for our family. So, yun talaga yung pinaka-purpose. Also, leveling up the career as well. So, hindi lang yung gusto namin is yun lang yung work namin for now. So, gusto namin if ever na mag-migrate kami other countries or we're planning to go other countries, at least meron kaming strong na pinangahawakan na pwede namin apply na permanent job. Yan. Yes. So, paano siya minotivate yung isa't isa po, ma'am, na tapusin yung course? Kasi syempre may childcare dito, di ba? So, may times ba na parang, nagtutulakan kayo na, ikaw na lang muna mag-aral, tapos ako na lang muna magpapaubaya. Oo, ganun nangyayari sa amin. Hindi talaga madali. Talagang mahirap talaga ni schedule, ganyan. And, syempre, yung day off namin kasi is Monday, which is dapat nasa school kami. And dapat pahinga yan eh. Pero nag-school pa rin kami. Pero dapat pa man. Time for family sa anak. Time for family. Mahirap talaga. Hindi ganun kadali. Siguro akala ng iba, papasok ka lang and then magkakadiploma ka, no. Hindi ganun kadali yan. Sasacrifice ka talaga ng oras mo. Siyempre may anak ka pa. May anak pa kami dito. Yan yung nangyari sa amin. Talagang tulakan. Tatakan, ganyan. Kung sino papasok. Dumarating kami sa times na minsan, especially sa work, syempre, di ba sa work talagang pagod ka eh. Iba-iba yung natin sa work eh. Ako sales ako, so tayuan kami sa shop. So, pag may sale time, wala kaming day off. So, nangyayari yun. Then, pag uwi mo pa ng bahay, may bata ka. Then, parang yung day off mo nung time na yun, may dumarating yung time na pagod ka talaga. Hindi ka makabangon, tapos yung anak mo pa, ayaw umalis sa tabi mo. Kasi until now, breastfeeding mom pa rin ako. So,
ano naman siya, bote and sa akin. So, parang ang hirap din kasi masyado siyang attached sa akin. So, nangyayari, si husband muna, sige na, ikaw muna pumasok, ako na muna kay baby. Tapos on the next week, ako naman papasok, siya naman yung kay baby. Alternate na lang. Nag-alternate kami. Kasi nagkakaroon minsan siya ng, ayaw niya pumunta ng babysitter. Lalo pag alam niya dalawa kami papasok sa school, hatid namin siya sa babysitter. Ayaw niya yun. Yung makikita niya kami dalawa maghahatid sa kanya. So, nagiging alternate na lang yung pasok namin. Pero, thank you kay Sir Mark kasi naiintindihan niya yung situation namin na, which is mag-message kami, sir, we cannot go to school kasi ganito, ganyan. At least, kumbaga, understandable naman ni Sir yun. Yes. Yun. Pero, mahirap talaga. Yan, kasi hindi talaga ganun kadali, di ba? Especially may bata talaga. Nahihirapan nga yung mga ibang students na sarili lang nila yung inaasikaso. Pero yung may bata talaga super hirap. Tapos sabay pa kayong dalawa. Sabay pa kami, oo. Nung una, nag-enjoy talaga. Pero nung nararamdaman na namin yung pressure, sabi namin, ay talagang, dumarating kami sa point na nahihirapan talaga kami. Pero sabi namin, since na-start na namin, talagang continue na lang. Yun na lang yung inaano namin. Kaya, pagod din talaga. Pero, pag may goal at saka focus kayo dun sa gusto nyong gawin at gusto nyong mangyari at marating, matatapos nyo yun. Basta, keep the spirit lang kayo ng mag-asawa. Ganun. Yes, ayan. Thank you for that one, ma'am. So, for sure, na-inspire talaga yung lahat ng mga kababayan natin na nanonood yan. So, kumusta naman po yung experience nyo dito sa ICSA po bilang isang student? Masayang makapag-aaral ulit and para kang bumalik sa dati, high school, na excited kang pumasok, ganyan. And then in the middle of that, talagang darating yung time na mawawala ka sa focus. Yes, kasi tao lang tayo. Dahil nga talaga sa mga, syempre, may trabaho ka. Hindi na mga gahit dati, pasok ka lang ng pasok sa school, ganyan. Oo. Masaya, and then yung mahirap din, gaya nga nung sinabi ko kanina sa schedule. And then, tapos hindi lang naman ganun kadali pag-aaral eh. Lalo to, napakaraming yung health and social care, napakaraming topics. Oo, modules. Lalo yung paggawa ng module, hindi kakain talaga to ng oras yung module eh. Hindi ganun kadali ito eh. Buti nilang nandiyan talaga yung Sir Mark. Talagang focus ang kanya. Napaka sportive na instructor. Yun nga, yung experience namin dito sa ICSA, super accommodating yung mga tao from the receptionist, sa inyo po, kay Sir Mark, especially even yung sa owner. Talagang everyday pagka may school, nagkakay siya sa atin or sa amin dun sa loob sa classroom. And of course, yung experience namin dito super yun sa umpisa, syempre back to school ka eh. So umpisa ka na naman, back to zero. Kumbaga ang tagal parang natengga ng neurons mo, parang ayun na naman ulit. Ganon yung nangyayari. Tapos parang naalog na naman yung utak mo. Pero at least nakakatuwa kasi parang nararamdaman mo na, ay, parang bumalik na naman ako sa school, parang matatapos ko to, ganon. Kasi gusto namin magka-diploma talaga, which is wala kaming diploma. So, yun talaga yung pinaka-goal namin. And, talagang gusto namin makatapos ng pag-aaral kahit pa paano. Kahit nag-work na kami and may family na kami. So, yun yung pinaka-goal namin, which is kaya naman kung tsatsagain lang natin. Kahit OFW tayo, kahit may mga anak tayo, or kahit may asawa na tayo. Yun po. Kaya. Yes. Kayang-kaya po yun. Sa tingin niyo po, ma'am, paano siya nakakatulong si ICSA na i-build yung future niyo or maging confident kayo sa future work niyo kung sakali man? Unang-una yung knowledge na binibigay ni ICSA. And then, yung diploma natin kasi international. Yung diploma, UK yun eh. So talagang i-recognize siya ng ibang country. Actually, yung ICSA, nagbibuild siya sa future natin sa, yan nga, yung makakatulong yung diploma natin. And then, ito rin yung magiging way natin para mag-level up ng career natin. So, ito talaga yung kung pipili kayo ng mga courses na gusto nyong kunin, caregiver, kasi hindi naman to magiging, hindi to magiging AI eh. Kumbaga, ito lang yung trabaho yan na hindi makakopy ng
kahit anong robot or yung mga in the future na mga possible na mangyari ba. So, ito talaga yung in demand sa lahat. Yes. Oo. Tsaka kahit saan tayo napunta, Kahit saan, oo. may mga caregivers. Kahit sa family natin, magagamit natin sa anak natin. Pag may sakit, dun mo makikita lahat yung pinag-aaralan mo. Dun ma-apply mo sa sarili mo, sa anak mo, katrabaho mo. Ngayon, kumbaga, pag may sakit, may sakit yung anak ng friend ko, ganito dapat ganito, may nararamdaman siyang ganito, high blood siya, ganito dapat. May may idea na ako. So, nakakatulong ka rin sa friends mo, sa family mo. Yes. Yan, also sa self mo din. Tsaka nakaka-build ng confidence talaga. Yes. Kasi iba pa rin yung meron tayong proper qualifications or formal education, knowledge natin. Kasi yun yung parang sa atin, nagbo-boost ng confidence din sa atin. Correct. Kasi mako-compare mo kasi yung time na hindi ka pa nakapag-aral sa time na tapos ka na. Correct. Kasi mas nabibuild yung confidence mo. And then parang sa tingin mo, nakikita mo sa sarili mo na, ay, kaya ko na pala. Di ba, kunyari, parang yung dati, for example, yung iba, ginagawa yung ganitong daily routines, which is, hindi pala healthy to, dapat pala ganito, dapat pala ganun kasi ganito pa yung nangyari sa body. So, nakikita natin yung effect sa katawan natin kung paano yung nangyayari dun sa katawan natin regarding dun sa daily lifestyle natin, no? Which is natuturo ni Sir Mark, no? Which is namumulat yung mata namin, ganito pala dapat. So, super helpful talaga. Kasi sa course niyo, tinuturuan din kayo kung paano i-check yung BMI natin. Kasi napaka-importante yan sa daily life natin, lalo na sa mga kababayan natin na gustong pumayat. Correct. Yan. So, gustong baguhin yung lifestyle, di ba? Kasi mas maganda pa rin na healthy tayo. Correct. So, saka hindi porket payat ka, healthy ka na, which is merong payat na high blood, merong mataba na low blood. So, depende talaga sa katawan natin yun. Saka may payat din na diabetes, So, yun talaga. Super laking tulong ng mga knowledge na naibigay ni Sir Mark and ang ICSA sa aming mag-asawa at even sa family namin. Yes. And so, thank you so much, Ma'am April and Sir John. So, last question natin is, ano yung magiging advice ninyo or message sa lahat ng mga makakapanood ng live na to? Sa lahat yan na gusto rin mag-aral, ganyan, and-encourage namin kayo na dito na lang kayo sa ICSA. Unang-una sa lahat, napaka-accommodating nila dito, lalo na si Sir Mark. Talagang tuturuan kayo from the start hanggang magtapos kayo. And tututukan niya kayo sa paggawa ng module, ganyan. Kasi yun talaga yung mahirap din. Yun yung mahirap na part. Doon ako nahirapan kasi sa time, ganyan. Sa mga nagpa-plan na mag-aral or gustong makatapos ng kanilang mga pag-aaral na which is hindi nila na-continue before, syempre lahat naman tayo may mga issue before na like financially or walang time or naka-start na mag-work before na hindi na natin na-continue. So, it's your time na mag-enroll dito sa ICSA. Marami silang courses dito. Pero, for me, masuggest ko sa inyo is take caregiver. Health and social care. Kasi ito yung course na makakatulong talaga sa inyo, sa family nyo, sa mga anak nyo, sa friends nyo as well. So, kung may goal kayo, even mahirap, even may anak kayo, may asawa na kayo, hindi pa huli lahat. Yun lang talaga yung namin. Kaya natutuwa kami kasi couple goal namin to talaga na magka-diploma, which is super happy kami na natapos namin yung course namin dito sa ICSA. Thank you din po sa inyo. And kay Sir Mark, which is si Sir Mark talaga is the best teacher yan. Kasi even hirap na kami, alam niya, naiintindihan niya kasi may anak din siya. And hindi siya nagsasawa na mag-update, ano nangyari, Ma'am April, ano pong plan nyo, ganyan. So, naiintindihan naman niya talaga yung mga situation, which is talagang hindi ka iisip na hindi mo i-continue kasi napaka-supportive ng namin, ng teacher namin. Pero kung ibang teacher yan na walang pakailam or something, siguro baka nag-stop na kami. Pero at least si Sir Mark talagang super hands-on siya. Isa-isa talaga may message siya kami, tatawagan niya kami, kamusta kayo, ganyan-ganyan. So, talagang mag-enroll po kayo sa ICSA. Hindi po masasayang yung pera nyo, magiging pa kayo, yung experience nyo dito, knowledge nyo, and especially yung diploma, the best yan. The best na achievement natin sa buhay natin yan. Yes. Kasi iba yung feeling nung pinapaaral tayo ng parents natin. Correct. Kasi
ayun ano yung parang responsibility nila. as a Pero parents. pero yung sarili mo mismo yung pinapaaral mo, parang iba yung feeling kasi napagtapos ko yung sarili ko sa Sarili ko. sariling sikap, Correct. di ba? Oo. Iba yung feeling kasi priceless siya eh. Kumbaga magiging proud ka sa Oo. sarili mo. Yun nga yun eh. Tapos ano ka pa, nag-work ka. Tapos Oo. alam mo yun, multitasking Tasking talaga yung talaga. ginagawa mo. Tapos parang buong 18 months yung kinuha namin. Pero thanks God, 15 months natapos namin siya within 15 months. Which is yung 15 months na yung asinulang day off. Alam mo yun, Parang tuloy-tuloy talaga yung routine Oo, mo, alam mo yung 15 months na walang talagang pahinga, which is minsan nakaka-drain. Pero pagka pinocus nyo yung goal nyo and si God as well, tapos talagang gusto nyo makatapos, walang imposible. Basta, tiyaga lang. Sipag at tiyaga. Yan po. Dahil lang kayo Yan. mag-pray kay God na bigyan ng lakas Yes. sa araw-araw. Huwag kayong maging sakitin. Yun lang talaga kasi pag masama ang pakiramdam, di ka talaga makakapasok Yes, sa work. Di ka opo. makakapasok sa work, di ka makapasok sa school. Di ka makafocus sa everything eh. So, yun lang talaga. Kailangan healthy, of course, yun. Yes. And so, thank you so much, Thank Ma'am you April po. and Sir John. Congratulations po. And then, tapos na kayo. And of course, sa lahat ng mga kababayan natin, ayan. So, walang imposible, no? Kung tayo is determinado na makapagtapos ng pag-aaral. Tulad nga ni Ma'am April tsaka ni Ma'am Jan, ay ni Sir Jan, ayan. So, may bata sila dito, may child sila dito. Pero, nagagawa pa rin na yung part nila na makapagtapos sila ng pag-aaral. Kasi, kung may goal kasi tayo, parang na-encourage natin yung sarili natin na yun, makapagtapos talaga. Kasi, yung parang naka-program na siya sa isip na, oh, okay, meron akong tatapusin kasi goal ko to na magkaroon ako ng diploma. Ayan. So, anong first dito sa Diploma in Health and Social Care? Ang advantage kasi dito, yung diploma nyo is pwede nyo siyang ipa-apostel, pwede nyo siyang patatakan dito sa Ministry of Kuwait, ayan, sa Ministry of Justice. So, laking tulong yan, lalo na kung goal nyo is magpunta ng Canada, sa Australia, kasi halos lahat ngayon pangarap makapapunta ng Canada. Kasi, Exactly. iba-iba yung doon, mas maganda yung benefits Maganda na yung makukuha. benefits. Especially pag may mga bata kayo, Yes. talagang punta sa other countries better kasi yung health doon and yung hospital and the Yes. schools as well, which is, alam mo yun, malaking tulong talaga. Yes. And sa lahat sa experience namin dito, lahat ng mga nakakausap namin, mga students, yung pinaka-easiest way talaga na makapunta ka ng Canada is bilang isang caregiver. Caregiver, Kumbaga ito yung stepping stone nila na para mabilis yung process ng application. Yun talaga. Madali kang ma-accept once meron kang diploma as a caregiver. Also Yes. experience as well. So, yun, kung gusto niyo din na makapagtapos ng pag-aaral, ayan, so nandito si ICSA para i-guide kayo, para magkaroon kayo ng diploma which is magagamit niyo internationally or kahit dito man sa Kuwait kasi marami din kami mga students na nandito sa Kuwait po na nagtatrabaho na sa Kuwait Hospitals, sa Al Hayat, dito sa Jabriya. So, yun, depende yan sa goal natin kung saan tayo mag-aaral. Ang importante, meron tayong qualification na ma-represent kasi once mag-apply tayo ng trabaho, unang tatanungin sa atin, ano yung qualification mo? Correct. Ano yung natapos mo? Ano natapos mo? Yes, yun talaga. Kahit saan, di ba? Hanapan ka ng diploma. Oo, hahanapan ka ng diploma. So, yun, message lang kayo sa aming WhatsApp number +96599302850. And thank you so much sa lahat ng mga nanonood. This is Miss Rachel and kasama ko si Ma'am April and Sir Jan na nagsasabing ICSA is your partner in success.